Ginagalingan nga ba ni Atty. Ferdinand Topacio, abogado ng kampo ni Denise Cornejo, ang paghawak at pagtatanggol sa kanyang kliyente upang makulong at mahatulan sa kasong rape si Vong Navarro? Sa kanyang Twitter account ay inihayag ni Atty. Ferdinand Topacio ang planong pagsasampa ng kaso sa asawa ni Vong Navarro na si Tanya Bautista Navarro. Hindi lang asawa ni Vong Navarro ang sasampahan ng kaso dahil maging ang abogado ni Vong Navarro na si Atty. Alma Malyonga ay kakasuhan na rin nito. Inihayag ni Atty. Topacio na ang dahilan ng kanyang inihahandang kaso ay dahil di umano sa ginagawa ni Tanya Bautista at Atty. Malyonga na trial by publicity. Dahil sa dinadaan daw ng mga ito sa social media ang reklamo kay Vong Navarro. Contempt charges di umano ang kaso ng dalawa na kanilang kakaharapin. Idinagdag pa ng abogado ni Denise Cornejo na si Atty. Ferdinand Topacio na ang ginagawa di umano ng dalawa sa pamamagitan ng pagsasalita sa social media at telebisyon ay sub judice in nature. We will not sit idly by while some people again make a mockery of justice by having another trial by publicity. They will be held liable. Okay? Samantala, noong September 21 po ay lumabas sa telebisyon ng asawa ni Vong Navarro na si Miss Tanya Bautista Navarro. Dahil inihayag nito ang kanyang takot na nararamdaman kung sakaling ilipat si Mr. Vong Navarro sa Bilibid. Okay? Ito ay para sa akin, no? Para sa inyong lingkod ay natural lamang sa isang babae, lalo na't asawa po ito ni Vong Navarro, na ilabas ang kanyang damdamin, ang kanyang saloobin, kaugnay sa kasong kinakaharap ng kanyang asawa. And I don't think there's something wrong with this. Kasi si Vong Navarro is not a private citizen. Public figure po si Vong Navarro dahil isa po itong artista. So, meaning to say, people supporting the actor are aware of, no? At gusto nilang makibalita kung ano ang nangyayari sa artista. So, maaari natin sigurong sabihin na trial by publicity ito kung ang kampo ni Vong Navarro ay pribado, no? Hindi po artista. Pero dahil nga po artista si Vong Navarro, siyempre kasama po ang kanyang pamilya na tatanungin, hahanapan ng mga opinion kung ano yung napifeel nila sa kasong kinakaharap ng kanilang pamilya o asawa nga po. 'Di ba? So, para po sa inyong lingkod, no, ay wala po akong nakikitang mali sa ginagawa ni Tanya Bautista. At kung hindi rin po natin alam, no, ay lumabas na rin naman po sa television si Denise Cornejo, 'di ba? Nagsalita na rin si Denise sa kanyang account, social media account, no? Nagpa-interview rin naman po si Denise sa television. So wala pang pinagkaiba ito sa ginagawa ni Tanya Bautista, no? At yun nga po, no, si Denise Cornejo nga ay ilang beses na ring lumabas sa social media, maging yung ibang taong sangkot ay nakikita rin sa television na nagpapahayag din ng kanilang mga opinion at sinasabi. So I don't think so na kung maaari nga bang kasuhan si Atty. Alma Malyonga at si Tanya Bautista. Okay. So, hindi po natin titignan dito kung ang abogado ba ay pro-administration or against the administration. So, sa totoo lamang po, marami akong nabasa na si Atty. Ferdinand Topacio po ay pro-government. Okay? Pro-government po ito. Samantala, siyempre, noong nakaraang taon, 2020 ito, no, ay siyempre kinasuhan naman ni Atty. Rowena Guanzon si Atty. Topacio. Ayan, ng unjust vexation. So, hindi nga po pinalagpas ni COMELEC Commissioner noon pa, si
si Rowena Guanzon na ang pagpapasaring sa kanya ni Attorney Ferdinand Topacio. So, sa Twitter ay kinumpirma ni Commissioner Guanzon ang ginawang pagdedemanda kay Topacio. So, sabi niya, kumbaga, may Alzheimer's disease daw yung nanay ni Attorney Rowena Guanzon. Yun yung sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio. So, syempre, kinasuhan siya dito ni retired COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ayan, ng unjust vexation. O, diba? So, ganti-gantihan lang yan. So, hindi natin titignan dito kung pro or admin ba to or against the admin. Ayan, so, yan, patas lang. Ito nga, si Attorney Ferdinand Topacio, di ba, Marites. Okay, so Marites nga po siya sa part na to. Tapos humingi siya tawad o paumanhin, no, sa mag-asawang sina Erman Yusap at si Ann Curtis for the simple reason that he was the one who broke the news last March 2 about Ann Curtis' delivery of their healthy baby girl name. O, di ba? So, anong purpose? Bakit niya ihahayag na nanganak na si Ann Curtis? What for? O, di ba? Nagpapasikat lang siguro, no? Para rin makilala siguro, na kagaya ni Attorney Rowena Guanzon na kilalang kilala sa social media ngayon. Okay, so, noong 2018 po, yan, ito po, totoong nangyari po ito. Noong 2018 ay guilty po, no? Guilty sina Cedric Lee, Denise Cornejo at Jed Fernandez sa kasong grave coercion na isinampa ni Bong Navarro. Okay? So, sinampahan po sila ni Bong Navarro ng grave coercion at guilty po itong si Cedric Lee, Denise Cornejo at Jed Fernandez. Okay? So, the actor in 2004 was assaulted and detained in Cornejo's condo unit and was forced to admit the crime he never did by signing in a police blotter.